Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kani. Kinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulupon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Musagiingnan niya iyang mga tidun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Musa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tidun-an o gihatagan sila gahom sa pagpanghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon na iganlag Pedro o iyang igsuon nga si Andres, sa Santiago o ang iyang igsuon nga si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, o si Tadeo, si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus ubayan ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudeo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtuha hinuon ninyo ang nagawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayan, o sa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayagon ikaw, O Kristo. Palihog maglingkod. So magandang umaga mga kapatid. Sa ating Ebanghelyo ngayon, si Kristo po ay naawa sa mga tao na para silang mga tupa na walang shepherd, walang tagabantay. Sabi dito sa Ebanghelyo, sa Matthew chapter 9 verse 36, Jesus' heart was moved with pity for them. So, puno ng awa yung puso ng ating Panginoon nung nakita niya ang maraming mga tao. Sabi naman ni St. John Chrysostom, dito, Jesus reveals the compassionate heart of God toward a wounded humanity. So, paano niya gagamutin tayong lahat? Through compassion. Compassion is to suffer with. To suffer with. So, sinasamahan niya yung mga tao. At dahil sa awa niya, pinadala niya yung kanyang mga apostol. Pinadala ko kayo para sa mga taong ito. So hanggang ngayon, nagpadala pa rin ang Diyos ng Santo Papa. Nagpadala pa rin ang Diyos ng mga cardinals, College of Cardinals. Nagpadala pa rin hanggang sa ngayon ng mga arsobispo, mga obispo, at mga kaparian to continue expressing His love and mercy for His people. Hanggang ngayon, mahal na mahal tayo sa ating Panginoon. So, din tayo ng mga pari ngayon. Nag-request din tayo para kayo lahat na bumibisita ngayon that
all of you can receive the love and mercy of God through His sacraments. Sacrament of reconciliation, sacrament of anointing of the sick, and then the sacrament of His presence, the Eucharist. Ito po ay pagpadama sa awa, sa pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Amen? At hindi lang pari ang pinadala ng Diyos, pati na yung anghel. No? Grabe, no? Pinadalan tayo ng anghel. Kahapon, din-discuss ko po yung guardian angel. So patuloy tayo mag-discuss sa guardian angel. Ito po, ang ganda po nito. Sa tanong na kahapon, hindi pala pinadala ang Diyos during yung mga anghel, yung guardian angel natin during baptism natin. Ang Diyos pala ay nagpadala ng anghel. Nandito na yung anghel. Ipasok. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel hindi lang at the moment of baptism, but at the moment of birth. Pero pinalaliman pa ni St. Thomas yan. Hindi lang at the moment of birth. Pinadala ang mga anghel at the moment of conception. Grabe, no? Hindi lang sa panahon na isilang tayo. At the moment of conception, yung ovum at yung egg cells, yung sperm cells ng ating tatay at yung egg cells ng ating nanay na mag-meet, no? At the moment of conception, sabi ni St. Thomas. Babasahin ko yung sinabi ni St. Thomas, ha? Ito po yung sabi niya. Sabi niya, ito yung literal na quotation sa Summa Theologiae. A guardian angel is assigned to them from the infusion of the rational soul, Ang guardian angel pala ay ina-assign na at the moment na i-infuse na ng Diyos yung rational soul natin. Kailan yon? At the moment of conception. No? So, kailan ibibigay ng Diyos yung rational soul natin? At the moment of conception. At ginagamit niya dito yung Bible text, Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi ng Diyos, before I formed you in the womb, I knew you. So, dyan ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. I knew you. Jeremiah chapter 1 verse 5. Yan po yung talata na ginagamit niya. So, the human soul, modern Catholic philosophers and theologians generally identify the presence of the human soul, yung rational soul natin, yung kaluluwa natin, with conception. With conception. So, nagsimula na pala, sabi ni St. Thomas, ang protection sa guardian angel natin during the infusion of the rational soul, intellectual soul. Yung soul natin, yun ang may intellect. Yung katawan natin, wala yung intellect eh. Kailan yung mayroong rational intelligence, yung ating katawan? When we have soul. No? So, kailan binibigay yung guardian angel natin? During the infusion of the rational soul of the human being. So, doon magsimula ang protection. Hindi lang during the birth, but at the moment of conception. Nasa pa tayo, sa sinapupunan. Yan ang sabi ni St. Thomas Aquinas. At sabi din ni
ni Kristo sa banal na kasulatan, their angels always behold the face of my Father who is in heaven. Matthew chapter 18 verse 10. And Psalm chapter 91 verse 11, He will give His angels charge of you to guard you in all your ways. Yun nung nabasa ko na ito po yung theologically certain or sentia certa or theologically certain at the moment of birth. Yun po yung official teaching sa simbahan. Pero ito po yung sinasabi ko is theological speculation po ito ni St. Thomas. No? Hindi lang at the birth, at the moment of birth. Sabi niya, at the moment of conception. Diyan pa sa sinapupunan ng nanay mo, meron ng assign guardian angel yung anak mo. So, sinabi ko sa inyo, kung meron kayong hindi naintindihan na anak, hindi naintindihan na asawa, hindi naintindihan na husband, hindi naintindihan na kamag-anak, call always his guardian angel. And he will the one to guide your son, to guide your daughter, to guide your children, to guide your family circles. No? And then, relax ka lang. No? Tatawagin natin ang ating bawat guardian angel natin. Di ba? Yung prayer natin, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Wow! No? So, always call our guardian angel. Hindi ka po nag-iisa. Hindi lang nagpapadala ang Diyos ng Santo Papa dahil mahal tayo. Hindi lang nagpapadala ang Diyos ng mga kardinal, obispo, mga pari dahil mahal ka ng Diyos. Special po yung dignity ng kaluluwa mo. Sabi ni, ito po, sabi ni Saint Thomas, ito yung sabi ni Saint Thomas, how great the dignity of your soul. No, no? He is referring to your rational soul. How great is the dignity of your soul that the Lord has given you an angel. No? So, hindi basta-basta ka. No? Hindi basta-basta yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Yung mag-hire ka ng security guard, mahal. Mag-hire ka ng bodyguard, lalong mahal. No? Pero ang Diyos nag-hire sa iyo ng soul guard because you are most precious to God. Mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi ni Saint Jerome, how great the dignity of your soul, your rational soul, your intellectual soul. No? Grabe, no? The animation, the ensoulment of our body. No? At the moment of conception po yan. No? At sana po sa araw na ito, let us look with mercy. Let us look with compassion to one another. By that, we become the real representative of Jesus. Sa pamagitan niya, naging totoo tayo na representative ni Kristo po. Amen? Malugmanindog ato karong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo Kami sa ka Dios, ang amahan makagahom